Isa sa siguradong ipagmamalaki ng Marcos Jr. Administration sa darating na SONA ang patuloy umanong paglago ng ekonomiya ng bansa. Pero hindi makakailana, on the ground, damang-dama ng ating mga kababayan ang ibang level ng kahirapan. Hindi makarelate ang ordinaryong taong bayan sa anunsyong upper middle income ang status ng Pilipinas. Paano naman kasi, sa presyo pa lang ng bilihin at serbisyo, hindi na makaagapay ang mga Pilipino sa sobrang bilis ng pagsirit nito. Tumaas rin ang bilang ng mga Pilipino nagsabing mahirap sila, mula 12.2 million noong 2022, naging 14.5 million nitong 2026. Ayon sa grupong Ibon, patunay itong hindi tanda na pag-unlad ang pinagmamalaking bagong status ng bansa. Kapag tiningnan nga natin yung GDP growth nitong unang quarter ng 2026, lumalabas na tayo ang may pinakamababang paglago sa Southeast Asia. Tayo rin ang may pinakamataas na unemployment, tayo ang may pangatlong pinakamataas na inflation rate. Diyan pa lang makikita na natin na yung status, yung UMIC status ay hindi rin ramdam ng mismong ekonomiya at ng ating mismong mga kababayan. So kung hindi totoo ang di umanong impressive economic performance ng bansa, paano ba ilalarawan ang ekonomiya? Sabi ng grupo, kakarag-karag ang totoong lagay ng ekonomiya at hindi lang dahil sa oil price shock na dulot ng US-Iran war. Matagal na umanong ganito ang tunguhin ng ekonomiya na sobrang nakaasa sa global economy at pinalalala ng mga neoliberal na pulisiya ng pamahalaan. Kasi yung development model ng gobyerno o ng Pilipinas ay nananatili pa rin doon sa pag-attract ng foreign investment, pag-asa sa exports, pag-asa sa trabaho abroad, ganyan. So hindi yan indicator ng development. Pagdating naman sa kabuhayan, tinawag ng grupo na anlala ng employment sa bansa. Tansya ng grupo, nadagdagan pa ng halos 500,000 ang bilang ng unemployed na Pilipino ngayong taon. Kaya tumaas ito mula 2 million noong May 2025 patungong 2.5 million ngayong 2026. Mas kadusta-dusta nila ang kalagayan ng mga lugar sa labas ng NCR. Sa sektor ng pagsasaka, marami ang pinipiling hindi na magtanim dahil sa sobrang pagkalugi at kawalan ng suporta mula sa pamahalaan. Ay tumas lalo ang gastos namin sa palayan dahil walang irigasyon. May irigasyon dyan pero wala namang tubig kaya kailangan namin gumastos, bumili ng gasolina para magpatubig sa aming palayan. Alas wala ako na ani. Kulang sa pambayad dahil wala tatlong kaban lang ang naani ko diyan. Kulang pambayad sa inutangan at may utang pa na hindi nababayaran. Sa gitna ng kawalan ng kabuhayan at sinasabing karag-karag na ekonomiya, sapat ba ang naging tugon ng pamahalaan? Tinanong natin ang ating mga kababayan. Nakukulangan ako. Alam mo kung bakit? Tapos na nga yung gera pero yung pagtaas ng petrolyo hindi pa rin nagbabago. Lalong tumaas. Apektado ako ng sobra sa taas gasolina na yan. Ewan natin kung bakit hindi na bumaba. Lahat puro mataas. Pamasahe. Kahit sinabi niyang hindi tataas, maas pa rin. Mataas ang gasolina, mataas ang presyo ng pagkain. Sang-ayon ng Ibon na walang responsable at komprehensibong plano ang Marcos Jr. Administration para totoong bumuti ang lagay ng ekonomiya. Ang tanong, ano nga ba ang dapat maging tugon ng pamahalaan para dito? Magkaroon ka ng isang plano para sa ekonomiya na magpapakatatag talaga siya kahit anong nangyayari sa pandaigdigang ekonomiya. No? Paano yun? Ibig sabihin ay magkaroon ka ng isang pamumuhunan. No? Yung estado ay dapat may pamumuhunan siya sa pagpapaunlad ng industriya, pagpapaunlad ng agrikultura, kasi yan yung mga lilikha ng trabaho. Solusyon sa problema ng magsasaka, una, ipamahagi ng libre ang lupa sa mga magsasaka, sapat na suporta sa produksyon katulad ng binhi, abono, makina at irigasyon para patuloy na makapagtanim ng pagkain hindi lang para sa pamilya pati na rin sa buong bansa nang hindi nababaon sa utang kaming mga magsasaka. Dito si Reynard Magtoto ng Baretang Bicolnon, nag-uulat para sa Alab SONA Special.